Hello mga friend, magandang araw sa inyong lahat. Ito po muli si Ate Rek, nagbabalik po ako at welcome back po sa ating munting channel. At meron po akong magandang balita sa inyong mga friend at ako'y masayang masaya sa aking journey bilang isang cancer patient. At sa wakas po, ako po ay nais kong ibalita sa inyo. Masayang masaya po ako kasi ah, ang aking chemotherapy ay natapos na po. Nakatapos na po ako ng 8 cycle at ako po ngayon ay graduate na sa chemotherapy. Ito po yung aking last na ah, turok, yung pinaglagyan po ng last po na kinabitan po ako ng aking chemotherapy. Sa wakas po, nakatapos na po ako ng 8 cycle at may mga susunod na naman po ako na mga gagawin na mga iba-ibang mga laboratories para ma-secure po na ako po ay maayos po yung aking pangangatawan, katulad po ng mga lab test, yung ano po yan, yung mammogram, yung ganun po, ultrasound, marami pa pong mga test ang gagawin pa po sa akin at baka po ako po ay irradiation pag natapos po yung aking mga lab test. Pero sa ngayon po, ang ikinakatuwa ko, I'm very happy kasi natapos na rin po yung aking chemotherapy. At alam nyo po kasi friend, medyo yung mga side effects po ng chemotherapy ay medyo mahirap po, pero bilang cancer patient, kailangan po nating anuhan po yun, maitawid o maranasan, kasi sa ikabubuti rin po naman namin yun na mga cancer patient na makasurvive kami. Katulad nga po to ng yung ito po, yung mga blister ko, nangitim na po yung aking braso. Ay, etong kamay ko po. Sorry po, ito. Ito po yung pinag-anuhan din po to ng ano yung pinagturukan po na ano yan na karayom. Kasi di ba naka-dextrose po ako. Pag nag-chemo, diyan po inaanuhan kami. Excuse me po. Na yung karayom po. Tapos mga mga 3 to 4 hours po kami. Ako po mga 3 to 4 hours po akong nakalagay po dyan yung karayom. At yun po, nagkakaroon po ng blister. Ayan, nangitim po. Ayan po. Pero okay lang naman po kasi mag-aano naman po yan eh. Mawawala din naman po. At ang importante po ay nakakasurvive po tayo bilang cancer patient. At yun nga po, masayang masaya po ako kasi graduate na po ako sa chemotherapy. At ito nga lang po, wala pa po akong kilay kasi isa rin po yan sa mga side effects. Yan. Kaya minsan po naglalagay po ako ng ano yung pencil, yung eyebrows, pangkilay po. Kasi para hindi naman po pangtingnan. At ito po, yan, isa po sa nagiging side effects din po. Pero maganda na rin po mga friend. Kasi yung mga kuko ko, diba, maiitim. Yan. Maitim po yung aking mga kuko. Kasi yan po ay isa rin po sa mga side effects ng chemotherapy. Pero kung papansinin nyo po mga friend, naglalighten na po siya, nagiging mapusyaw na po yung
aking mga kuko. Akala ko nga rin po, eto mga friend, nagiging mapusyaw na po yung aking mga kuko at pinapahaba ko po siya, tinitingnan ko po kung maitim po yung dulo, pero parang hindi naman po, yung dito lang po yung maitim, pero yung mga dulo po na gugupitan na po ay hindi naman po siya maitim, di ba mga friend? Ayan, di ba? Nagiging maayos na po, unti-unti na po bumabalik ang ating kulay ng mga kuko, at i-update ko po kayo mga friend kapag ito po ay medyo bumalik na sa dating kulay. Pati po yung paa ko mga friend, yung mga kuko ko sa paa, ano rin po, maitim din po siya. Kaya, pero hindi ko na ho maipapakita sa inyo kasi syempre sa paa po yun. Maitim din po siya. Pero, nagiging mapusyaw na po or naglalighten na rin po yung kanyang mga kulay. Kaya, happy na rin po ako, at yung aking panlasa ay medyo nagkakaroon na po ako ng panlasa. Nalalasahan ko na rin po yung ibang mga pagkain tulad ng alat, parang bumabalik na po kasi dati po hindi ko malasahan yung pagkain, parang ang lahat ng pagkain po sa akin ay matabang. Ngayon medyo nakakalasa na po ako ng alat at saka ng konting tamis, kaya ang masaya po doon ay parang feeling ko nakaka-recover na ako mga friend. So, tuluyan na pong mawala yung cancer sa aking pangangatawan, at makasurvive pa ho ako, humaba pa po ang aking buhay, para naman po makapiling ko pa po ang aking anak at ang aking apo, para sa gano'n naman po ay ma-enjoy ko pa po sila na makasama ang aking mga mahal ko sa buhay. At ito mga friend, kung bakit ko binabalot ang aking ulo, ay syempre alam niyo na ako ay kalbo. Ay papakita ko sa inyo, ayan, wala akong buhok. Kasi nung nagkikimo ako, unang kimo ko pa lang, nalagas na yung aking buhok mga friend. Nalalagas na siya. Kaya ang ginawa ko ay kinalbo ko na siya. Kaya binabalot ko yung aking ulo kasi parang hindi naman maganda kapag kitang kalbo. Pero okay na rin po yan. Pero naman po, hindi naman po ako nag-aalala kasi ang buhok naman po ay babalik din po yan. Tutubo rin yung aking buhok pag mga ilang buwan na rin po. At ipapakita ko po sa inyo pag tumubo. Medyo naaano po ako mga friend, yung na-excite ako kasi kung ano yung tutubo sa aking buhok, kung ako po ay magiging kulot pa rin, kasi kulot po dati yung aking buhok, o magiging straight na po ang aking buhok pag siya ay tumubo, o anong kulay po, kung kulay itim pa rin ba siya o kulay puti, kasi yung iba po daw nagiging kulay puti, pero okay lang kahit na anong kulay, kahit na straight, kahit na kulot, ang importante po ay tutubo po muli ang aking buhok. Kasi syempre di ba maganda naman po yung may buhok po tayo, yun naman po ang importante, kaya lagi po ako nakaganito, di ba? Sana patiin nyo naman ako mga friend, kasi graduate na si Ate Lex sa chemotherapy at masayang masaya po ko. Sana po ay magustuhan nyo po ang aking video na ito, at bilang pagsuporta naman sa akin, hinihiling ko po sa inyo na mag thumbs up po kayo kasi nakagraduate na po ako sa aking journey sa chemotherapy. Maraming salamat po mga friend. Hanggang sa muli, ito po si Ate Lek. Pwede nyo rin pong i-share ang aking video para makatulong sa iba na mga cancer patient din po,
o maging aware po ang bawat isa po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta sa akin. Maraming salamat po. God bless po hanggang sa muli. Ito po si Ate Lek. Mag-iingat po kayo palagi. Hanggang sa muli, mga friend.